Good day everyone, I'm Riza May Barsona from Block 12 Values Education. Today we are going to tackle Rizal sa Excel in Dapitan. The learning objectives of this module is, at the end of this module, students should be able to describe how Rizal showed community leadership and illustrate how Rizal manifested moral and intellectual leadership. Jose Rizal sa Excel in Dapitan, 1892 to 1896. Jose Rizal's arrival in Manila on June 26, 1892 had become very sensational among the Filipinos. His popularity featured the Spaniards and as such paid careful attention to his every moves all house where he had been were suspected. When Rizal arrived in Manila, ito ay naging maingay at naging usapin at mabilis na kumala. Sa kadahilanang hindi lamang mga Pilipino ang nakakakilala sa kanya kundi pati na rin ang mga Espanyol. As he had planned on July 3, 1892, he founded the La Liga Filipina in the house of Doroteo on Junco in Tondo, Manila. Noong July 3, 1892, kagaya ng plano niya, in-establish niya ang La Liga Filipina. The goal of this organization is the promotion of reform para sa Pilipinas, hindi siya para sa revolusyon. Noong tinayo ni Rizal ang La Liga Filipina, ito ay nangyari sa bahay ni Doroteo on Junco sa Tondo, Manila. Reasons why Rizal was exiled to Dapitan. Number 1, finding in his luggage to the Pamplan Pobres Frailes or Poor Friars which mocked the religious order. May kopya raw si Rizal ng pamplenta, ang title ay Pobres Frailes. Ang Pobres Frailes ay isang fictional story na tungkol sa Dominican friars na nagkokorap sa mga mahihirap at mga asawa ng mga Pilipino. Number 2, he was accused of dedicating his second novel, El Filibusterismo, to the memory of the three priests who had been proven traitors to the nation but whom he extolled as martyrs. Dahil sa mga writings ni Rizal, especially ang El Fili, dahil ang El Fili ay dinededicate ni Rizal sa Gomburza. Knowing the fact na ang Gomburza ay sikat noon dahil sila ay mga paring Pilipino na pinaghihinalaan na nag-traidor sa Spanish government. Number 3, charged for seeking to decatholicize, which is equivalent to denationalize this Philippine land which will always be Spanish and as such always Catholic. Number 4, for criticizing the religion. Criticize ni Rizal ang simbahang Katoliko at relihiyon. And according to Rizal, ang gusto daw ng mga Spaniards ay ilayo ang relihiyon ng kultura ng mga Pilipino sa mga Pilipino. So, ang aim ng religion ay tanggalin ang Filipino culture. So, ayun. For this slide, makikita natin ang naging utos ni Father Pablo Pastils kay Rizal na manirahan sa Jesus Mission House sa ilalim ni Father Antonio Obac, na pari ng Dapitan. Subalit, tumanggi si Rizal na manatili roon dahil may mga kondisyon si Father Pastils na kailangang sundin na hindi sang-ayon si Rizal. Ang desisyon na ito ay nagpapakita ng prinsipyo ni Rizal at ang kanyang pagtutol sa mga limitasyon na ini-impose sa kanya. This slide naman ay naglalaman ng mga kondisyon na kailangang sundin ni Rizal upang manirahan sa Jesus Mission House. Kabilang dito ang paggawa ng pampublikong pagbawi sa kanyang tinatawag na maling paniniwala sa relihiyon, pagpapahayag ng mga pro-Spanish na pahayag, pagsasagawa ng mga espiritual na ehersisyon ni Saint Ignatius, pangkalahatang pangungumpisal sa kanyang nakaraan at pamumuhay bilang isang modelo at maka-Spanish na individual. Dahil sa mga mahigpit na kondisyon na ito, pinili ni Rizal na huwag manatili. So our next topic ay community leadership in Dapitan. In his 4 years in Dapitan, Rizal applied his talents as a doctor, scientist, teacher, engineer, farmer, inventor, and community developer. He also studied Philippine dialects and pursued artistic and literary works. His contribution uplifted the community-inspired practical leadership and earned the respect of Captain Carnicero and the locals, showcasing his enduring commitment to service and nationalism. Ang mga sumusunod ay ang kontribusyon ni Rizal sa Dapitan. Meron tayong 11. So number 1 is construction of water system.
Second is the construction of a huge relief map of Mindanao out of stones, earth, and grass. Next is the beautification of Talisay by facilitating the putting up of lampposts at every corner of the town. Four is building of schools and taught pupils for academic and vocational training. Number 5 is the training of pupils in boxing, swimming, and arnis. Next is offering free medical services to his poor country folks. He also organized an association of farms to improve farm production and generate higher incomes. And number 8 is training fishermen in Dapitan, the making and use of fish nets in fishing, and also engaging in abaca, copra trading. And next is invention of brick making machine, and lastly, build up a rich collection of conchology. Rizal as a physician in Dapitan. Rizal's expertise in ophthalmology gained him recognition, performing successful surgeries, including one of his mother. His reputation reached as far as Hong Kong, attracting foreign clients like M. George Toffer, who sought his medical services. Toffer adopted daughter Josephine Bracken, later became Rizal's wife. As historical accounts could attest, Resurrection 1982, Rizal in Dapitan has become the first to introduce social and environmental engineering, the first rural doctor, the first professional to engage in business, the first practitioner of town planning and beautification, the first to introduce the principles of livelihood and self-reliance programs, the first to show the way to community development, the first ophthalmologic surgeon sought by patients abroad, the first to set up a precursor of the modern community school with himself as the first community teacher, the first systematic collector of Philippine shells, butterflies, reptiles, and other fauna and flora in Mindanao, the first in sanitary engineering and public health work, and the first Filipino doctor with a social conscience who charged fees according to the patient's ability to pay. So now, let's proceed to results encountered with Friar Spy. So, sino nga ba itong si Pablo Mercado? So, si Pablo Mercado po ay isang nagpapanggap bilang isang kamag-anak ni Jose Rizal. At nagsasabing siya daw ang tagapagdala ng mga sulat at liham para sa mga patriot sa Maynila. Pero alam ni Rizal na hindi yun totoo. So, ang totoo pong pangalan ni Pablo Mercado ay Florencio Nanaman. Pakitandaan, Florencio Nanaman. So, ang ginawa ngayon ni Jose Rizal, inimbitahan niya itong si Pablo Mercado sa kanyang bahay at kanya itong pinatuloy upang hindi makatakas. Pinaaresto niya ito sa otoridad. So, ipinadala niya itong transcripts of investigation to Governor General Blanco. Rizal's letter to his brother-in-law, Manuel T. Hidalgo, written in Dapitan, December 20, 1893. So, ngayon naman ay tumungo tayo sa artistic works of Rizal in Dapitan. So, makikita nyo dito, meron siyang pitong artworks na nagawa sa Dapitan. So, number 1 ay ang The Three Rare Species. So, itong The Three Rare Species, ito yung ginuhit niya na naaral niya ng mga hayop sa Dapitan na bihira lang makita. And then, sa pangalawa naman po ay itong Fish's Cough in Dapitan. So, ito yung drawing niya na meron siyang iba't ibang nahuling mga isda, iba't ibang klase. Next is The Mother's Revenge. So, itong The Mother's Revenge ay isang sculpture ng ina na pinagtatanggol ang anak sa laban sa buhaya. Next is itong Bust of Father Girico. So, itong
busto. Ang busto po, ang ibig sabihin nito ay sculpture. So, ito po ay sculpture ng pare bilang parangal sa kanya. Next is Dapitan Girl. Ito po yung isang obra na nagpapakita ng ganda ng babaeng taga-Dapitan. And last one is the Bust of Saint Paul. So, isa po itong busto o sculpture ng sculpture bilang isang bahagi ng kanyang pananampalataya. So, makikita nyo dito na nung nasa Dapitan siya, ginamit niya yung oras niya para sa mga makabuluhang paraan para sa sining, agham, at iba pa. Rizal and Josephine Bracken. Rizal and Josephine fell in love with each other. Father Abak refused the wedding of Rizal, and Bracken George Toffero committed suicide, and they married themselves before the eyes of God. Rizal was extremely happy because Josephine was expecting a baby. The last son of Rizal was named Francisco, in honor of Don Francisco, and was buried in Dapitan. So si Rizal at Josephine Bracken ay nagkaroon ng pagmamahalan. Gayunpaman, tumanggi si Padre Obak sa kasal sila, at dahil dito, nagpasya silang ikasal sa harap ng Diyos. Sa kabila ng pagsubok, masaya si Rizal dahil nalaman niyang nagdadalang tao si Josephine. Sa kasamang palad, hindi nabuhay ang kanilang anak na pinangalan ng Francisco. Bilang pag-alala kay Don Francisco, ama ni Rizal, inilibing ang bata sa Dapitan. Ngayon, dumako naman tayo sa panghuling slide na may pamagat na Jose Rizal and the Katipunan. Dito, tatalakayin natin kung ano ang mga naging impluwensya ni Rizal sa Katipunan at ano ang naging papel ni Valenzuela at ni Governor General Blanco. Una ay ang si Rizal at ang Katipunan. So, Jose Rizal ang ating pambansang bayani at ang Katipunan ay dalawang pangunahing elemento sa kasaysayan ng Pilipinas. Bagamat hindi direktang miyembro si Jose Rizal sa Katipunan, malaki ang kanyang impluwensya sa pagkatatag at pagsiklab ng Rebolusyong Pilipino. Impluwensya ni Rizal. Una ay ang La Liga Filipina. Itinatag ni Rizal ang La Liga Filipina upang pag-isahin ang mga Pilipino sa pamamagitan ng edukasyon, ekonomiya at reforma. Maraming miyembro ang kalaunan ay sumali sa Katipunan. Pangalawa, idealismo sa pagmamahal sa bayan. Ang mga ideya ni Rizal tungkol sa kalayaan, karapatan at pag-ibig sa bayan ay ang nagbigay inspirasyon sa mga Katipunero. Ang panghuli, pagpuna sa maling pamamalakad. Ang mga akda ni Rizal, lalo na ang No Limit ang Here at El Filibusterismo, ay naghayag ng mga katiwalaan at pang-aabuso ng mga Kastila sa Pilipinas na nagpaalab sa damdamin ng mga Pilipino. At ngayon, pag-uusapan naman natin ang Katipunan at ang Rebolusyong Pilipino. Ang Katipunan o kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan ay isang lihim na samahang revolusyonaryo na itinatag ni Andres Bonifacio noong Hulyo 7, 1892. Noong Agosto 26, 1896, nagsimula ang Rebolusyong Pilipino nang matuklasan ng mga Kastila ang mga plano ng Katipunan. Ang papel ni Valenzuela. Si Dr. Pio Valenzuela ay isang miyembro ng Katipunan na nagkaroon ng mahalagang papel sa koneksyon ni Rizal at ng Katipunan. Siya ay naglakbay patungong Dapitan upang humingi ng payo kay Rizal tungkol sa plano ng Katipunan. Sinabi ni Valenzuela kay Rizal ang tungkol sa plano ng Katipunan na maghihimagsik laban sa mga Kastila. Bagamat hindi sang-ayon si Rizal sa ideya ng marahas na pag-aalsa, alam niya ang panganib na kinaharap ng Katipunan. Sinabi ni Valenzuela kay Rizal na hindi maiiwasan ang pagsiklab ng revolusyon kung sakaling matuklasan ng mga Kastila ang Katipunan.
Si Gobernador General Ramon Blanco ay ang namumuno sa Pilipinas noong panahon ni Rizal. Noong Hulyo 30, 1896, ay naprobahan niya ang petisyon ni Rizal na pumunta sa Cuba upang maging isang doktor ng hukbo at tumulong sa paglaban sa sakit na yellow fever. Gayunpaman, ang paglalakbay ni Rizal ay isang pagkakataon upang arestuhin siya ng mga Kastila. Sa kanyang paglalakbay, nahuli siya ng mga otoridad ng Espanya at inilipat sa Barcelona, Spain. Kalaunan, siya ay inilipat pabalik sa Pilipinas at hinatulan ng kamatayan. At ang pag-aresto kay Rizal at ang pagsiklab ng Rebolusyong Pilipino ay nagmarka ng isang kritikal na panahon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga kaganapang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga ideya ni Rizal, ang pagsisikap ng katipunan at ang papel ng mga individual tulad ni Valenzuela sa pagkamit ng kalayaan ng Pilipinas. Yun lamang po. Salamat!